Magandang araw po sa ating lahat. Welcome po sa ating pag-aaral ng School of Workers natin. So, ngayon po ay nandito na po tayo sa unang topic natin. So, may mga pagbabago po sa atin pong mga aralin. At unahin po muna natin ito. So, magsisiris po tayo about church planting. Amen? So, unahin po natin ano nga ba ang church, ano ang purpose nito, bakit ito nag-exist. Upang nang sa ganon, ma-encourage po tayong lahat. Ano ba ang papel natin bilang mananampalataya sa pagpapalago po ng church ni God. Okay? So, sandali lang po. Tanggalin ko lang itong aking floating meeting. Okay. So, yan. So, since tapos naman na tayong manalangin, puntahan na po natin yung ating aralin sa araw na ito. So, what is the church? The church, who we are, why we exist, and how we can serve. Ayan po yung ating pag-aaralan. Okay? So, puntahan po natin ang ating introduction. Many people today understand the church as a building. This is not a biblical understanding of the church. So pagka pinag-uusapan po natin ang Bible, siyempre, lahat naman ng ating pinag-aaralan, Bible-based tayo. So pagka pinag-aralan po natin ng Biblia, ang church po ay hindi isang building. Mamaya po, mas papalalim natin yan. I am just translating it in Tagalog. And of course, in-explain ko ng maayos para mas maunawaan ng lahat. So, again, church is not a building. Kasi base yan sa Biblia. So the word church is a translation of Greek word ecclesia. Ano ba ang Greek word ng church? That is ecclesia, which is defined as an assembly or called out ones. So sa Bible, ang word na church ay dinescribe ito or translate ito sa Griegong salita na ecclesia, na meaning to say ay isang pagtitipon, gathering. Kaya kung saan may nagga-gather, ang tawag natin dyan church. Either yan ay home church, either yan ay, when we say home church, nasa bahay lang kayo, nag-gathering, no? Bible study, Sunday worship, whatever na ginagawa ninyong activities na nasa loob ng bahay, that is also considered as church. Ano pa? Yung tinatawag nating nasa templo, that is also considered as church, no? Yung mga kapatiran na sumasamba. Again, it is not a temple. So kahit na ikaw ay nasa bahay, kahit ikaw ay nasa templo, or sa ganitong paraan na virtual, ang tawag natin dyan church. Kasi maraming mga relihiyon na sinasabi nila na kapag walang templo, hindi ka pwedeng tawaging church. Yan po ay aking binabasag. Ano? Yang kaisipan na yan or idea na yan. Kasi pag sinabi nating church, ito ay assembly, pag-gather ng mga believers. So, ibig sabihin, kahit nasa bahay ka lang, kahit nasa park, kahit nasa hotel, no? Kahit nasaan kang lugar, basta ikaw ay nag-gather at yung gathering na yon ay pinangalanan ninyo. For example, nasa bahay lang kayo. Pinangalanan mo itong sabihin na natin yung lugar, no? Sa example natin yung kala Pastora Melissa sa Batasan. Okay? Pwede natin itong sabihin na Batasan Home Church. Okay? So hindi dahil may building sila. Nasa bahay nga lang eh. Pero dahil may gathering doon, tinawag natin siyang dahil doon sa lugar na rin, Batasan Home Church. At kahit dito sa atin, sa Middle East Empower Church, we are just conducting gathering in a virtual in Zoom, Messenger, Gmeet. So anong tawag natin dyan? They are also considered as a church. Okay? Kaya alisin nyo na po sa inyong mga isipan yung quote and quote na salitang church ay templo. Okay? Hindi po yan templo. Okay. Now, let's continue. The root meaning of church is not that a building but of a people, as I have said. It is ironic that when you ask people what church they attend, they usually identify a building. O nga naman, pagka nagtatanong, uy, saan ka mag-church? No? Hindi po dapat ganun ang tanong. Kasi nga, ang church is tao. So, dapat ang tanong natin, saan ka mag-worship? Saan ka sasamba? Ganun po ang dapat na tanong. Saan ka magpupuri sa araw na ito? Mag-virtual puri ako. Dadalo ako sa church ng Empower Middle East Virtual Church. Ayan. No? Yun ang mas magandang sabihin. Okay? Kung saan ka mag-worship. Hindi po, saan ka mag-church? Mali po yun. Okay? Nagkakaunawaan po tayo. So, we don't just go to church. We are the church itself. Hindi tayo pumupunta sa church, kundi tayo mismo yon. Kaya, saan man natin dalhin? Ito,
This is the temple of the Lord. This body is the temple of the Lord. Kaya kahit mo saan dalhin itong katawan na ito, that is considered as church. Nagkakaunawaan po tayo. So magmula ngayon, wala nang tatawag sa atin na, saan ka mag-church? Ikaw nga yung church eh. Tanong po natin, saan ka mag-worship? Saan ka mag-aaral ng salita ng Lord? Saan ka sasamba sa Panginoon? Yun ang dapat na tanong natin. Okay, so Romans 16:5 says, greet the church that is in their house. Tingnan niyo po yung sinabi ni Pablo ha. Greet the church that is in their house. Batiin mo din naman yung mga tao, yung mga church, na nandoon sa bahay. So sinabi ba ni Pablo diyan na batiin mo yung templo? Hindi po. Ang sabi niya diyan, batiin mo yung church, yung iglesia, yung mga kapatiran na nandoon sa bahay. Kaya nga kahit na nasa bahay lang sila, nagpupuri sa Panginoon, sama-samang nagsasamba, sama-samang umaawit, sama-samang nananalangin, sama-samang nag-aaral ng salita ng Diyos. Anong tawag ni Pablo? They are considered as church. Nagkakaunawaan po. Now, let's go to another pointers. No, I'm sorry, not another pointers, but pointer number 1. So, ano ba ang iglesia or what is a church? As I have said, it is from the Greek word ecclesia. Pero palalimin pa natin. So, the church is not just a building where Christians gather. The church is the people of God. So, ikaw, ako, we are people of God. So, therefore, we are the church. Amen? 2 or 3 gathered in my name, I will be in their midst. Kaya, 1, 2 o 3 lang kayo na nanalangin, nagpupuri sa Panginoon, nandoon sa gitna ang Lord, nakikinig sa inyo. At ina-acknowledge niya ang mga papuri, pagsamba at pananalangin. Amen? At sumasagot ang Lord. Nandoon kasi yung presence niya. Okay? So those who believe in Jesus Christ, worship Him, grow together, and live out their faith are considered people of God. Take note of this. Those who believe that Jesus Christ. So, ang church, kinukonsider lang yan na kay Kristo, ang church na yan. Ano mang gathering yan. Basta't naniniwala kay Jesus Christ, siya lang ang kinukonsider na church ng Diyos. Amen? Ano pa? Yung nagpupuri sa Kanya, nagbibigay ng papuri, yung nag-grow together. Mga kapatid, kapag ang isang church hindi nag-grow, 1 year kayo, 5 people lang kayo, dumating na kayo sa 7 years, 5 pa rin kayo na dumadalo, nabawasan pa, naging 3 o 2 na lang kayo na dumadalo. That is not a growing church. Hindi yan lumalagong church. Ang lumalagong church, nadadagdagan, nagpapatuloy, nagkukumit ang mga membro, sila ay nagpapakita ng kasigasigan na mag-aral ng salita ng Lord. Tandaan po natin mga kapatid, ang Lord is after sa pag-grow ng church. Ayaw niya ng church na stagnant. Kaya nga tayo nagbibigay ng training, nagdi-discipleship making, nagbibigay ng mga praise and worship natin is for us to grow. Ngayon, kung hindi ka na nag-grow, you are no longer considered as people of God. Tandaan po natin yan mga kapatid. Kasi maraming mga Kristiyano, attend lang ang gusto. Hindi po pwedeng ganon. Kinakailangan lumalago siya in terms of character building, in terms of attitude changing, in terms of yung dumami ang mananampalataya sa pamamagitan mo. Dapat may naaakay ka, dapat may napapollow up ka ng membro, dapat lumalago kang Kristiyano. Nagkakaunawaan po ba tayo? Again, God is not after doon po sa kalagayan na meron ka ngayon na nakikinig ka lang. God is after doon sa pagpapalawak, pagpapalago, pagpapakilala mo kay Kristo sa ibang tao. Nagkakaunawaan po? Next, the church is a community. Unahin natin to. The church is a family. We belong to one another. So, ang church is not only people of God, but we are family. When we say we are family, tinatanong mo mga kasama mo, kumusta sila? Ayan, pag may nagme-message sa akin, at sakto naman na i-message ko din, or kung mangungumustad na ako sa membro, tatawagan ko, i-message ko. Message back ko yan. Kahit gaano ako ka-busy, mini-message back ko sila. Kasi bakit? Para na sa ganon, makonsidered tayo as family. Dapat nagtutulungan po tayo bilang church member. Huwag po natin pabayaan ang isa't isa. Especially ngayon, bagyo. Marami tayong mga kapatiran. O baka naman, meron kayong pwedeng ibigay. Diyan, yung pa 20-20 ninyo na ibinibigay.
Makarami na pong matutulungan yan. Wag lang sanang 20, ano? Laki-lakihan din. Amen? Kasi we are family. So the church is a community of believers. We are not only people of God, we are not only family, but we are community of believers. When we say community of believers, nagko-connect tayo hindi lang sa loob ng church, kundi outside, no? Hindi lang within the circle of the believers, but also outside. Okay? So halimbawa, ikaw ay isang guro. So yung outside mo na community is yung mga tinuturuan mo. Amen po ba? So kung ikaw ay nagtatrabaho sa labas, ang outside market mo ay yung mga co-worker. Kung ikaw naman ay mga kadama, yan, no? Ang outside world mo or your community is yung mga kapwa mo kadama na dumadalaw sa bahay. Those are your community of believers. Now, ang tanong dito, ginagampanan ba natin? O humihinto na lang tayo dito sa people of God and family circle? No, hindi na tayo pumupunta sa labas. Mga kapatid, again, growing po ang church. Paano mag-grow kung hanggang dito ka lang sa dalawang ito, people of God and family, at wala ka na dito sa community of believers? Paano? Amen? Puntahan mo sila. At baka may makakilala dyan. So we encourage mo sila, turuan mo sila, correct mo sila, support one another. Amen? So that is the church. Ano pa? The church is also a body. So meron ka ng, ikaw ay individual, no? People of God ka. Ikaw ay family within the church. Yan, may kasama ka ng mga kasama mo dito sa Empower. So sino again ang community of believers mo sa labas? Sila yung mga may pagkakilala sa Lord pero hindi pa malalim ang pagtitiwala sa Panginoon. Or kilala lang nila pero wala talagang relasyon sa Lord. So they are your community of believers. And of course, meron din naman kasing unbeliever dyan. So pwede pa rin yan. Kasi dadalhin mo nga sila sa Lord. Okay? And then, the church is a body. So, aside from these three communities that we have, okay, we also have a community which is the body of the ministry. Sino-sino to? Yung mga magkakapareho, no? Kaya nga tayo ay nakapaloob sa PCEC because we believe in the body of Christ idea or ideology. So, ibig sabihin, regardless kung anong denomination ka, as long as pareho kayo ng faith, no? Pareho na si Jesus Christ ang inyong sinasampalatayanan. Wala kayong mga idols. No? Walang mga ribulto na inyong sinasamba. As long as wala kayong ibang pinaniniwalaan maliban sa Bible or biblical context lang dapat tayo. So, kung pare-pareho kayo ng mga doktrina, magsama-sama kayo. No? Kung pare-pareho kayong mga puti, magsama-samang puti. Kung pare-pareho kayong dikolor, magsama-sama ang mga dikolor, no? Mga evil. Pero tayo ay pare-pareho ng faith. Kahit sino pa yan, pwede kang sumama sa kanila. Huwag mo lang dadalhin yung kanilang idea sa Empower. Kasi iba ang idea ng ating pagpapalago. Kasi tayo more on church planting ideology tayo. So yan ang ating mission and vision na hindi lang sa Pilipinas tayo dumami, kundi internationally. Okay? So next! So, basahin nga natin tong 1 Corinthians kasi sabi dito, each person has a different role but one purpose. Sige, basahin natin ng 1 Corinthians. Ano ba ang bilang isang church? Paano ba tayo tinitignan ng Panginoon? Or paano in-structure ng Diyos ang kanyang iglesia? Again, sino ang head? Jesus Christ. So, basahin natin. Verse 11. Ang iglesia ay tulad ng isang katawan ni Kristo na siyang ulo at tayo ang bahagi ng katawan. So again, ito ang structure ng Lord. Si Jesus Christ ang head of the body. So regardless kung anong denomination ka, regardless kung anong church ka, basta laging si Jesus Christ ang sentro. Amen? Verse 12, si Kristo ay tulad ng isang katawan na may maraming bahagi. Kahit na binubuo ng iba't ibang bahagi, ito ay nananatiling isang katawan. So, ang katawan natin may iba-ibang parte. Bukod sa panlabas, meron pa yan sa loob. No? Yung heart, intestine, etc. etc. So, bagamat maraming bahagi ang isang katawan, still, tinawag pa rin yan ng Lord na Ecclesia. Verse 13,
Maging Hudyo o Hintil ka man, alipin man o malaya, tayong lahat ay binautismuhan sa pamamagitan ng isang espiritu upang maging isang katawan. Malinaw na malinaw po. Okay? We are all baptized in one spirit. Magkakaiba man ang function, iba-iba man ang denomination, but still, we are function or we are one body. So tayong lahat ay pinainom sa isang espiritu. Talon po tayo sa verse 27 kasi mahaba yan no? Na in-explain yung mata. Hindi pwede sabihin ng mata na hindi siya importante. Hindi rin pwede sabihin ng ilong na hindi siya importante sa katawan. Bagamat lahat ay magkakaiba ang mga function natin. Still, lahat tayo ay essential sa katawan. Dahil kung walang ilong, saan kahihinga? Kung walang puwet, saan lalabasan tayo? Diba? Kung walang bituka, sino mag-grind ng mga pagkain? Di, may stuck yan sa tiyan mo. Anong mangyayari sa'yo? Mamamatay ka rin eventually. Kaya importante ang lahat. Minsan, tinitignan lang kasi natin na, baliwala naman yung, ano na yan, no? Yung ibang parte ng katawan. Parang, ang pinaka-ano natin dito is yung heart, yung brain, yun, parang yung tiningin natin, no? Yung kidney, yung liver. Parang sa tingin natin sila yung pinaka-importante sa lahat ng parte ng katawan. Yes, pwede natin sabihin ganon, pero hindi pa rin. Kasi lahat yan importante. Okay, talon na tayo sa verse 27. Yun lang po yung yung mga nawala dyan ng mga verses. Okay, so punta natin ng verse 27. Kayo nga ang lahat ang iisang katawan ni Kristo at bawat isa sa inyo ay bahagi nito. Verse 28, naglagay ang Diyos sa iglesia una ng mga apostol. So sino ang unang nilagay? Nauna na yung mga dating mga believers, yung mga apostol, no? Sino yan? Sila Peter, Pablo, yung 12 disciples, and si Paul, at yung iba pa. Amen? Next, ang ikalawa ay ang mga propeta. So, hindi lang pala apostol or yung mga head ng church ang inilagay, kundi maging ang mga propeta. Inilagay din sa loob ng church. Para ano? Para sila ang magbibitaw ng mga pananalita na galing sa Lord. For example, alam niyo ba ang preaching ay may kasamang prophecy yan? Kasi bigla na lang may babanggitin si pastor. Akala natin nagpipreaching siya. No. Nagsasalita na ang Panginoon. Ginagamit lang. Okay? So, ang tawag natin dyan is mga prophets. Pero hindi lahat ng pastor prophet, ha? Okay? Baka mamaya, ay, sabi ni pastora, lahat ng nagsisermon, prophet, nagbibigay ng pangungusap ng Panginoon. Hindi po. Bibihira po ang mabigyan ng prophecy. Ako, meron ako niyan na gift. Okay? So, ano pa? At ikatlo, ng mga guro. So, hindi lang po sa loob ng church ay binigay ang mga pastor, binigyan din tayo ng mga propeta, yung iba pa nga ay propetang pastor. Meron ding mga guro, yung ibang pastor gifted dito sa pagtiteaching. Hindi man sila gifted sa prophecy or sa pagli-lead ng mga tao. Kasi minsan sinasabi natin, ay yan, leader yan ng church, pero bakit ganun? Wala man lang siyang gift sa prophecy, wala man lang siyang gift sa pagtiteaching, pero siya, pastor siya. Wag po natin ikumpara, okay? May mga leaders kasi na leader sila, pero hindi sila gifted sa pagpa-prophecy. Hindi sila gifted sa pagtuturo. Pero mahusay silang mag-lead, mahusay silang apostol, mahusay silang mag-manage ng tao. Meron namang ibang pastor na gifted sa prophecy, pero hindi sila gifted sa pagmamanage ng tao. Hindi sila nagmamanage ng mahusay na sa loob ng church. Meron ganon. So, hindi natin pwedeng compare, no? Halimbawa, si Pastora Eva, ang husay niyang mag-lead ng tao, ang husay niyang mag-prophecy, ang husay niyang magturo. No? Bakit ganon? Si ganito, hindi naman siya mahusay mag-lead, pero mahusay siya magturo. Amen? So, hindi kasi lahat ng pastor, nakuha niya lahat ng gifts. May mga pastor na meron lang talagang specific na gifts para sa kanya. Kaya wag nating i-compare. At hindi ibig sabihin na missing yung pagpa-prophecy sa kanya, missing ang pagtuturo sa kanya, ay hindi na siya leader. Okay? Hindi rin ibig sabihin na ikaw ay leader na matagal nang kasama, no? Halimbawa ako, nag-uumpisa pa lang ang church, kasama ko na yan si Pastora Edna, no? Si Pastora Melissa, si Micah, si Hannah, si Grace. Hindi ibig sabihin na matatagal na kami na magkakasama, lahat kami ay gifted na sa lahat ng area na yan. Hindi po. Kaya huwag tayong maghanap ng mga bagay na missing sa kanila. Halimbawa, si Pastora Edna, hindi siya mahusay mag-lead. Pero, mahusay siya pagdating sa pagbibigay, sa pagtuturo, malinaw na magturo.
So, hindi natin siya pwedeng i-compare ba? Si Pastora Edna, hindi man lang marunong mag-lead to ng mga tao. Eh, hindi siya gifted dun eh. Di ba? Huwag natin siyang hanapan doon. Not because hindi ka mahusay mag-lead ng tao, ay hindi ka na gifted sa pagpapastor. Maaring ikaw ay tinawag sa pagpapastor. Pero, kailangan mong isik sa Lord ano yung gift na dapat na ibigay sa iyo. As a pastor, una mong hingin yung pag-aapostol, pagli-leading. Kasi as a pastor, required yan na meron ka talagang leadership capability. Kaya hingin mo sa'yo. Okay? So, sa mga iba na ayaw maging pastor, o hingin mo na maging propeta ka. Hingin mo na maging tagapagturo ka. Meron pa namang iba, ano pa, naglagay rin siya ng mga gumagawa ng mga himala. O pwede naman yun. No? Ikaw po yung mga tagapag-pray over. No? Kung yan ang gift na binigay sa iyo ng Lord, tagapagpagaling, hindi ka nga pastor, hindi ka nga propeta, hindi ka nga guro. Pero pagka ikaw ay nag-pray over, talagang ang mamamatay na gumagaling. Amen? Ang gift mo naman is about sa miracles. Okay? So meron pang iba, nagpapagaling ng mga may sakit, mga taga-tulong. Oh, meron ding mga taga-tulong, no? So, hindi ka lang hindi ka marunong mag-lead, hindi ka marunong mag-prophecy, wala kang gifts dyan, wala kang gift sa pagtuturo, wala ka rin gift sa pagpapagaling, pero mahusay kang tumulong sa church. Tumutulong ka financially, tumutulong ka sa lahat ng mga pagkakataon, may pangangailangan ng church. Ikaw yung unang-unang, yes, ako pastora, tutulong po ako. No? Ako po pastora, magdo-donate po ako. Ako po pastora, maglilinis po ako. Ako po pastora, willing po ako magturo ng bata. Ako po pastora, willing po ako mag-worship, leading, tumugtog, tagalinis ng church. Willing po ako magpanday-panday ng church. Yan. So, ang tawag natin dyan is tagatulong sa loob ng church. Willing po ako mag-assist ng mga papasok sa loob ng temple, taga-kamay, willing ako dyan. Willing po ako pastora sa lahat ng mga pagkakataon. So, ang tawag natin dyan ay tumutulong sa church. Meron pa, mga tagapangasiwa, administration, no? Yung gumagawa ng finance natin, gumagawa ng mga documentation, no? Gumagawa ng presentation. Para na sa ganun, si Pastora nakafocus na lang sa pag-aaral. Hindi siya ang gagawa ng PowerPoint. May taga-edit. Ano pa? Tagapangasiwa ng mga audio system natin, no? So, lahat tayo may function. Amen? Ano pa? At mga nagsasalita sa mga iba't ibang wika. So, hindi lahat ay apostol, propeta, o guro. Hindi lahat ay binigyan kakayahan gumawa ng himala. Verse 30, magpagaling ng mga may sakit, magsalita sa ibang mga wika o magpaliwanag ng mga wikang ito. Ngunit, buong sikap ninyong hangarin ang kaloob na may dakip. Amen? So, hindi man yan ang function mo, pero maghangad ka. Meron at meron yan. Maaring ikaw ay tagaluto. Pagdating sa pagluluto, no? May handaan sa church, anniversary, pero ikaw yun. Mahusay ka magluto. Considered ka na meron kang function sa church. Amen? Ano man yan, maliit o malaki na na-contribute, still, you are part of the church. Amen po. Next, meron two kinds of church. Ano yon? Number one is the universal church or what we call the body of Christ ministry. Ito yung binabanggit ko kanina na iba-ibang denomination magkakasama. Kaya minsan kaming mga pastor, meron kaming ministerial ministry. When we say ministerial ministry, iba-iba ang mga churches na kinapapanigan namin. Iba-iba ang pangalan, iba-ibang denomination. Pero pagka nagsama-sama kami, no, nagpe-fellowshipping kami. Nagsisharean kami, paano paunlad yung church mo? Dating lang kayo ganito lang kayo kakonti. Ngayon, dami. Amen? So, for we are all baptized by one Spirit into one body, whether Jews or Greeks, slave or free, and we are all given the Spirit of drink. This verse says that anyone who believes is part of the body of Christ and has received the Spirit of Christ as evidence. So, hindi natin pwedeng sabihin na, kayo hindi kayo masisave. Kami lang masisave. No, hindi natin pwedeng sabihin ng ganun. We cannot judge other denomination. Ang papel po natin is i-unite natin ang ating sarili. Huwag natin i-exclude. Meron mga ganyan church eh. Uy, huwag ka nang a-attend doon kasi baptist na tayo. Huwag pong ganon. Kasi we are all body of Christ ministry. Amen? Huwag natin i-exclude. Uy, apostolic ka, huwag kang dumadalo sa mga gawain ng ibang church. Uy, ikaw ay Protestant, UCCP, ikaw ay Methodist, huwag kang nagdadalo sa born again Christian. Ako, bahala ka. Mga kapatid, open po ako. Kahit saan kayo dumalo. Walang problema sa akin. Pag namatay ako, mga kapatid,
At hindi nyo na ipagpatuloy ang Empower Virtual Church kasi alam nyo na. Okay lang sa akin yung kahit saan kayong church pumunta. Walang problema sa akin. As long as wag po kayo pupunta sa kulto na church. Kundi yung same faith na. Walang problema sa akin kahit nakiki-Bible study kayo sa iba. Kahit nag-worship kayo sa iba. If you are not contented with the virtual church at gusto nyo talaga ng may physical temple, go ahead. Wala pong problema sa akin. Kahit hindi po kayo sa Empower, no problem with me. Huwag nyo lang dadalhin yung teaching nila dito. Amen? Kasi ang ibang mga pastor, may mga iba't ibang ano yan sila. Depende kasi sa doktrina ng church nila. Pero ako po mga kapatid, hindi po ako ganun kahigpit. No? Kahit sa loob ng church, huwag ka lang magsusuot ng mga damit na hindi tama. Not appropriate. Amen? Huwag ka lang gagawa ng mga bagay na hindi tama. Okay? So, aside from the universal church, iba't ibang denomination, we also have the local church. So, the local church is described in Galatians chapter 1, verse 1 to 2. Paul, an apostle, and all the brothers with me to the church in Galatia. Here we see that in the province of Galatia, there were many churches. They had a localized ministry and were scattered throughout the province. They were local churches, a Protestant, a church, Lutheran church, a full gospel church, a home church, a virtual church, etc. are some of the churches that produces local churches. Okay, so again, ang local church, ano ang different neto sa universal church? The universal church is comprised of everyone who belongs to Christ. Ano-anong denomination mo? CCF ka man, JIL ka man, Jesus the Redeemer, Empower Church, whatsoever church ka. Baptist, Protestant, Lutheran Church, whatever church ka. Ang tawag natin dyan, pag nagsama-sama tayong lahat, iba't ibang mga denomination, tawag natin dyan is the universal church or the body of Christ. But we also have a local church. A local church, for example, individual na ito. Empower Middle East Church. We have the Empower, in Empower Global, the local church is Empower Middle East Church. Amen? So, ano man ang kinalalagyan mo ngayon? We are all considered as church. Not a temple, but a church. Amen? So, what is the purpose of the church? The church exists not only to gather every Sunday, but to glorify God and make Him known. Ang purpose po ng church, bakit ito tinayo, ay not just to go to the church every Sunday, but to glorify God and make Him known. So, ang purpose ng church is not para dalhin lang ang tao sa templo. Ang purpose ng church ay para ipakilala ang Diyos at nang sa ganon, mag-glorify ang pangalan niya. So, there are several important purposes. Number one is to worship God. So, we gather to praise and honor God for who He is. That is worship. Ano man ang ginagawa mo, basta't nakakalugod sa Panginoon, ang tawag natin dyan is worship. So, whether tumatay ka, bastos ba? Hindi. Gusto ko lang ipakita sa inyo na ano man ang ginagawa mo, nakago-glorify ito sa Lord. Bawa lang, no? Kasi ito, pinakapangit sa lahat ng ginagawa natin ito eh. Tumatay ka at hindi ka makatay. Ano ang ginagawa ko minsan para makatay ako? Lord, tulungan mo ako makatay. Aawit ako sa Panginoon, tapos magpe-pray ako, Panginoon, tulungan mo ako. Kasi minsan may pagkakataon na 3 days po, hindi ako nakakapaglabas. Kaya nagpe-pray ako sa Lord. So, am I glorifying God? Yes. Kahit na ako po ay umiiba. Kasi bakit? Nagpe-pray ako sa Lord, pinapakilala ko o pinapakita ko sa Panginoon na itong katawan na to walang magagawa kahit pilitin kong umire. Walang magagawa kung walang patnubay ng Diyos. And that glorifies God. So kahit anong ginagawa mo, pananamit man yan, pagsasalita, pag-iisip, pagkain, no? Pag-aaral, pagpasok sa trabaho, pagtuturo, ano man yung ginagawa mo, do it all for the glory of God. Amen? Now, another thing na purpose ng church is grow in faith. Again, paulit-ulit ko sinasabi ito, mga kapatid. Grow, grow, grow. Lumago ka, mag-matured ka. Hindi pwedeng yung lagi kang nandun sa kaisipan na walang mangyayari sa ministry mo. Pag yan lagi ang inilalagay at sinisiksik mo sa isipan mo na yung mga membro ko hindi naman sumusunod, yung mga membro ko ganito, ganyan, ganyan. Alam niyo mga kapatid, hindi ka nag-grow dyan. Lumaya ka dyan. Baka mamaya yan na ang dahilan ng Panginoon upang makalaya ka. Umalis ka dyan. Magtiwala ka sa Lord. Nalalago.
Magtiwala ka sa Lord. Ipag-pray mo sila, huwag kang magsasawa na ipanalangin sila hanggang sa sumunod sila. Kasi ang tayo kasi, no? Mas na pinaninindigan natin ng isang bagay dahil nakikita natin. Doon tayo nakatingin eh. Mano bang doon ka tumingin kay Kristo na nagbibigay ng lahat ng pagpapala sa iyo? So kung gusto mo lumago ang ministry mo, dadalawa lang kayo, tatatlo lang kayo, no, sa ministry mo. At talagang nakakahiya na sa iba, no? Sila nagdadamihan na, ikaw ay ganito pa din. Anong dapat mong gawin? Wag niyo po akong sagutin, no? Doon sa, pastora kasi ayaw nga talaga sumunod eh. Wag niyo akong sagutin sa ganun. Kayang palambutin ng Diyos ang bato. Ngayon, kung talagang dumarating na sa punto na nai-stress ka na, o di, kayo ng mga faithful, tatatlo kayo, o lumabas kayo. Diba? Umanap kayo ng mga tao na dadalhin ninyo sa Lord na mapapasunod ninyo. Yan ang pinakasekreto sa ministry. Yung mga taong willing mag-commit ng kanilang sarili, yun ang hanapin nyo. Willing magbigay ng kanilang panahon para sa Lord, yun ang hanapin nyo. Doon sa mga matitigas ang puso, ibigay nyo sila sa demonyo at baka ma-change pa sila. Yan ang sabi ni Pablo. Pero, patuloy mo pa rin ipag-pray. Amen? Walang imposible sa Lord sa nananampalataya. Minsan kasi, kaya hindi makakilos ang Lord kasi kinakahunan natin. Nilalagay na natin ang Diyos doon sa kakitiran ng isip natin na walang mangyayari. Na hindi na talaga sila sasagot. Huwag po nating ilagay sa ganun. Mga kapatid, pag ako ang nag-a-approach sa kanila, bakit naman sumasagot? Bakit naman dumadalo? Bakit naman nagbibigay ng panahon para makipag-usap sa akin at ipag-pray sila? Bakit ganon? May mali sa leadership. Hindi dahil ayaw nila. Kundi dahil merong something sa leadership mo na hindi nila nakikita na nakikita nila kay Pastora Eva. Kaya yun ang tingnan mo. Anong style ang ginagawa ni Pastora Eva? At nang magaya ko nga. Baka naman. Di ba? Now, another thing is build one another up. So ano pa ang purpose ng church? Not only para mag-worship kay God, not only to grow in faith, but to build one another up. We encourage, we support each other, especially during difficult season. At sa 1 Thessalonians chapter 5 verse 11 po yan. So ano sabi diyan? Serve one another. Pagsilbihan natin ang bawat isa. Pag-pray natin sila, sa mga namimighati, ipamnalangin natin sila. Makiiyak tayo kung umiiyak sila. Makigalak tayo kung nagagalak sila. No? Ano pa? Pagsilbihan po natin sila ayon sa pagsisilbi na nais ng Diyos na gawin natin. So Jesus calls us to care for people. Let us care one another. Amen? Minsan sa sobrang kabisihan ng tao, dahil ang gusto na lang nila is magkamal ng panggastos. No? Walang masama doon, mga kapatid, dahil araw-araw po tayo nabubuhay sa mundong ito na kailangan natin ng panggastos. Ang sinasabi ko po ay magkaroon po kayo ng time para silipin man lang yung mga kapwa natin mananampalataya. Kumusta kayo? Amen. Ako po talaga minsan hindi ko na magawa. Dahil sa sobrang kabisihan po, mag-aral ng salita ng Diyos. Kasi kung kayo din lang naman, no, although may mga iba na sa atin, no, kagaya ni Pastora Melissa, Jessa, si Pastor Russell, matagal na kasi yung pastor yan. No? Si Pastora Melissa, si Hannah, Jessa, Grace, Micah, no? Yan, mga nakikita natin na nagtuturo na talaga sila. Yung hindi ko na sasabihan na, oh, may ginawa akong lesson ng video ko, nandoon sa YouTube. Yun na ang i-share nyo. Hindi ko na kailangan ganun eh. Tatanungin na lang nila ako, Pastora, topic po, ano po ang itatopic ko? O, sige, ibibigay ko na. O, pagka binigay ko na, sila nang gumagawa ng sarili nilang topic. Hindi na ako. May mga pagkakataon na sinasama ko sila kapag ako ay nagpipreaching para mapakinggan nila kung paano yung flow ng topic. At nasa ganon, sila na magta-topic. Same flow. No? Kung ano yung naunawaan nila. Kung ano yung nagrema sa puso nila. Ganon nila ibinibigay sa mga miyembro nila, sa mga kagroup nila. Mga kapatid, sa mga hindi ko po nabanggit, mag-aspire kayo na maging ganon, kagaya nila. Amen? Wala naman siguro magsasabi sa akin ngayon na, Pastora, itong tao po na itong pastora, hindi po talaga ako naturuan. Walang pwedeng magsabi kasi iisa lang kayo na tinuturuan ko. Amen?
Walang pwedeng magsabi sa akin na, Pastora, ano po eh, hindi ko po magawa eh. Bakit hindi mo magawa? Nagagawa ng iba. Amen po ba? So, build one another up. Tulungan natin ang bawat isa. Huwag natin pabayaan. At nandito lang ako parati para tumulong sa inyo, to build you up. Kaya nga may mga trainings tayo everyday na lang. Kung napansin niyo ng mga nakaraan, bibihira kasi nagpahinga talaga. Kasi sobrang sakit ng katawan ko, sobrang sakit ng ulo ko, sobrang sakit ng mata ko as in hindi ko maimulat. Yung pala nag-hypertension na ako. Hindi ko alam kung nagma-mild stroke na ako, pero may mga pagkakataon na nabubulol-bulol na ako. Kaya iniingatan ko na rin ang life. As much as possible, nandun na ako sa range ng aking time limit. Amen? So, ano pa ang purpose ng church is to share the gospel. The church is called to reach others and make disciples. Amen po ba? Biblical po yan. Matthew chapter 28 verses 19 to 20. We are not called for ourselves alone. We are called to preach the gospel, to make disciples. Kaya kung ikaw wala kang inaalagaan na tupa, hindi pwede yan. Tapikin mo yung katabi mo. Mag-aral ka, mag-train ka, para matuto ka at maging discipleship maker. Amen? Next! Last na po ito, what support can we give to the church? Ano yung mga support na pwede nating ibigay sa church? Since alam na natin yung purpose natin, na kailangan nating magpalaganap ng salita ng Lord, kailangan nating i-worship si God, kailangan nating mag-grow together, kailangan nating mag-build up one another. Dahil dyan, sa mga purpose na yan, ano ang dapat nating itulong sa church? Unang-una na dyan ay yung oras natin. No? Gusto mong magkaroon ng community na sarili mong hawak na group? Therefore, magkaroon ka ng oras para sa training. Hindi ka pwedeng humawak ng isang bagay o isang grupo, isang team na hindi ka aral. Kinakailangan mag-undergo ka ng training. At pag during training, isa-isip mo naman. Huwag yung pinakinggan dito, lumabas sa kabilang. Kaya hindi natuto eh. Hindi kayang mag-handle ng group. Kasi walang natutunan. Amen? Kaya sa training, dapat nagpo-focus. Okay? So may oras tayo dapat. At sabi ng Ephesians chapter 5, 15 to 16, make the most of every opportunity. Make the most of every opportunity. Lahat ng oras, lahat ng panahon, isipin mo na oportunidad dyan para mag-share ng gospel, para matuto, para mag-upgrade ng skills. Amen? So this reminds us that our time is valuable and we can use it for things that honor God, including serving in the church. Next, through our gifts and talents, mga kasanayan natin, mga skills, mga gift natin. May mga binanggit ako mga giftings kanina. Humingi kayo sa Lord. Amen? So in 1 Peter chapter 4 verse 10, each of you should use whatever gift you have received to serve others. You are not given a gift by God or the Holy Spirit because para lang maging popular ka, para lang may magawa ka. No. That is to serve one another. Sorry ha, yung mga buhok ko eh. Kasi yung electric fan dito kasi gumaganon. Okay? So, you are not just given a gift para sa iyong self-elevation. You are given a gift to serve one another. Para gamit mo yan sa loob ng church. Amen? So, huwag mong gagamitin yan sa iba. Ha? Huwag mong gagamitin yan sa pagmamodelo na nakahubad. Gamitin mo po yan sa loob ng iglesia. Amen? Next. Through giving and our resources. So, dahil nagpapalawak tayo ng church, nag-church planting tayo, so dapat nating maunawaan na maraming gastusin dyan. Una na dyan yung transportation. Pinakamalaki yan. Sa lahat po ng expenses ng church, yan ang pinakamalaki. Kasi bakit? Lalo na sa mga nag-uumpisa pala. No? Kasi saan-saan kang bahay pumupunta eh. Buti na lang tayo, virtual tayo, pero magastos pa din. Kasi gumagastos tayo ng kuryente, lalo na ngayon ang kuryente, mataas. No? Sobrang taas. Hindi lang doble, kundi nag-triple ang gastusin sa kuryente. Kaya mga kapatid, no, dahil magastos po, kahit na ganito lang tayo virtual, dapat nagbibigay pa rin tayo ng ating mga kaloob. Kasi may gastusin tayo sa kuryente, alam nyo ba dati ang kuryente namin is 2 to 3K lang per month? Ngayon, pumalo po siya ng 7. Ibig sabihin, nag-triple ang gastusin sa kuryente. Wala naman nadagdag dito. Wala namang nabago. No? Yun at yun pa rin naman yung gamit. Nagtipid pa nga kami. No? Kasi bakit? Dahil nga kasi, nagkaroon ng pagtaas ng kuryente. Kaya nagtipid pa, nagbawas pa. Pero ganun pa man, ganun pa din. May nabawas man,
pero malaki pa din. No? Kaya mga kapatid, dahil marami tayong gastusin, hindi lang yan ang gastusin natin, meron pa tayong scholarship. No? Meron pa tayong yung ang papasahod sa akin, wala na. Kasi nauuwi na lahat sa gastusin ng church. Expenses na. May internet tayo na gastusin. Pag nasa labas pa ako, nagmo-mobile, so magpapaload pa uli ako. At ang load ko, kada buwan na isinasalpak dyan, is nasa 499 din. No? Kaya masyadong magastos po tayo. Amen? Kaya mga kapatid, matuto po tayong tumulong. Magbigay po kayo. Any amount. Hingin nyo lang po sa akin ng gikan. Any amount po, magbigay po kayo. Amen? Huwag po nating hayaan na si pastora na nga ang nag-i-spend ng kanyang panahon sa pagtuturo at nakikinig na nga lang tayo, ay hindi pa tayo tumutulong sa church. Amen? Nakikinabang po kayo dito. Anong pakinabang ninyo? Kayo po ay nailalapit sa Panginoon. At kapag kayo ay nailapit sa Panginoon, kayo po ay pinagpapala ng Diyos. At kapag kayo po ay pinagpapala ng Diyos, naiiwas kayo sa sakit. Naiiwas po kayo sa mga dilubyo ng buhay. Yung iba, dahil hindi protected ni God, nung lumindol, bumagsak ang bahay. Nung binagyo, nasira ang bahay. Pero po kayo, dahil po nandito kayo sa church, pinapanalangin kayo ni pastor na i-bless kayo lagi. May nangyayari bang masama sa inyo? Wala po. Di ba? Malaki po ang naitutulong ng inyo pong pagdadalo dito sa church. Dahil umuunlad kayo. Spiritually, umuunlad kayo. Kaya makakasiguro kayo, masisave kayo. Amen? Kung wala kayo dito sa church, nasan kaya kayo? Amen? Kaya malaki po ang naitutulong ng church sa inyo, kaya tumulong din po kayo sa church. Amen po. So God loves a cheerful giver. Supporting the church can also be done through giving. It should not be forced, but something willingly give because we want to help God's support. Yan po ang dapat na nasa isip natin. Huwag po yung mapilitan tayo, kundi kusang loob tayo magbigay dahil alam nating nakakatulong tayo sa pagpapalago po ng gawain ng Panginoon. And through prayer. Sabi ng 1 Timothy 2:1, I urge you then, first of all, that petition, prayers, intercession, and thanksgiving be made for all people. Manalangin tayo mga kapatid. Kung hindi man kayo makatulong sa ibang paraan, tumulong po kayo sa pananalangin. Amen? And through encouragement. Mag-encourage po tayo sa bawat isa. 1 Thessalonians 5:11, therefore encourage one another and build each other up. Sometimes supporting the church does not require money or special talent. Sometimes. Hindi po sinabing all the time. So encouraging someone, kicking on them, hindi po kicking na asin sisipain natin yung mga tao, ha? Kicking on them, when we say kicking on them, pushing them to their limits, no? Kasi may tao, may limitation sila na, ito lang ang kaya ko ibigay sa church. No, meron pa yan. I-push mo sila. Hindi sis, kaya yan. Sige, encourage mo sila. Sige sis, kaya mo yan mag-handle ka ng Bible study. Yes sis, kaya mo yan mag-worship. Kaya mo yan, kaya mo yan, kaya mo yan. Amen? Huwag po tayong magsasabi sa kanila, oo nga sis hindi ko nga din alam kung paano. Huwag ganun. Amen? Laging always yan, be positive. Kaya yan. And through serving, serve one another humbly in love. Our service should come from love, whether the task is big or small. We can use it as an opportunity to serve God and His people. So, serve one another. At last na lang po itong dalawang ito before we go to our conclusion. Through encouragement, magpaalalahanan tayo, magtuwid, mag-follow up. So, in 1 Thessalonians 5:11, therefore, encourage one another and build each other up. Mga kapatid, let us encourage, magpaalalahanan tayo. Mga kapatid, araw po ng gawain ngayon, dumalo po tayo. No? Ako natutuwa ako kay James. Kahit na hindi niya ka-group yung group ni Jaira, siya nagpapaalala. Supposed to be si Jaira ang nagpapaalala sa mga tao niya eh. Pero alam niyo po, si James ang nagpapaalala. Kaya natutuwa ako kay James. Lagi niya sinasabi, mga kapatid, hindi lang pala si James. Even si Faye and Dylan. Lagi ko sila nakikita na, dumalo po tayo ng gawain, mga kapatid. No? Pagamat, hindi ko alam kung nagpa-follow up sila, but still, nagpapaalala sila. At, nagtutuwiran. No? Magtuwid po tayo ng mga kapatiran. Ituwid natin yung mga gumagawa ng kasalanan. Amen? Wag yung nakikita mong malalaglag na siya sa pit of fire, ikaw naman itutulak mo pa. No? Wag ganon. Paalalahanan po natin sila. Amen? And mag-follow up po tayo. Amen? So, next, letter F is through serving. Parang ito rin yung kanina, ano? Now, letter G is through our example. Maging modelo po tayo. Let your light shine before others in Matthew chapter 5, verse 16. Hayaan natin na makita ng bawat isa
na ikaw po ay Christian. Be an example. Set us an example. Amen? Sa lahat ng area ng ating buhay, be an example. And in 1 Corinthians chapter 15, verse 58, always give yourself fully to the work of the Lord. Amen? Maging modelo po tayo. Gawin natin ang lahat ng bagay ayon sa kalooban ng Diyos. So in life application, the question is not, what can the church do for me? Huwag po natin laging, ginagawang gatasan ang church. Magsisimba ako para nang sa ganon, makakuha ako ng scholarship. Gawin ko to para makakuha ako ng scholarship. Huwag pong ganon. Lagi. Amen? Mga kabataan. Sa iba naman, no? Magbibigay ako para nang sa ganon, ibalik sa akin ng Lord, siksik-liglig at umapaw. Huwag pong ganon. Kundi tumulong tayo, anong sabi dyan? But also, what can I do for the church? Anong pwede kong ibigay sa church? Huwag po tayong laging pabalik. No? Binabalikan ka na nga ng Lord eh. Binibless ka na nga ng Lord eh sa lahat ng mga ginagawa mo eh. Gusto mo pati yung church, ibibless ka pa din. Dapat yung church, dapat ikaw ang nagbibless sa church. Hindi yung church ang nagbibless sa'yo. Bagamat, dapat two-way yan. No? Lagi. I-bless ka ng church. Sa pamamagitan ng ipag-pray ka, i-encourage ka, bigyan ka ng support, etc. etc. Pero yung financial, no? Na aspeto, sobra-sobra na po yun. Anong sabi ng Bible? Ang binibigyan lang is yung needy at widow. Base sa Bible yan, Ang sinusuportahan lang ng financial is yung mga widow, yung wala ng asawa, mga balong babae. Babae po ang pinag-uusapan natin, hindi balong lalaki. Balo na babae. Dapat sila ang sinusuportahan at ang needy, yung walang-wala talaga. Yung walang trabaho ang magulang, walang trabaho ang mga kapatid, yung nangangailangan talaga. Sila dapat ang sinusuport. Kagaya ng mga youth natin, no? Bakit? Kasi wala naman talaga silang mga magulang na may trabaho. Recently lang naman nagkaroon ng trabaho si Sister Josie, kaya na bigyan natin ng support si James, no? Sa kanyang scholarship. Amen? So marami pa tayong ibang scholar. At dalawa dyan yung anak ko. Scholar ng church. Okay po. So, nagkaunawaan po tayong lahat. Next. So, in conclusion, the church is not just a building where we gather every Sunday. We are the church, and each one of us has a purpose and role to fulfill. So, the church is called to worship God, grow in faith, support one another, serve others, and share the gospel. So, ang church po ay not just only to worship God, but you are to grow in faith, to support one another, to serve others, and share the gospel. That is our purpose. And as a members of the church, we should not only ask, what can the church give me? But also, what can I give to church? We can support the church through our time, talent, resources, prayers, and service. Even small things can make difference when they are done with love and for God. Time mo man yan, binibigay mo. Talent mo man yan. Resources mo man yan. Prayers mo man yan. Service mo man yan. Money mo man yan. When you say resources, money. No? O kaya magdodonate ka ng mga bagay sa church. Magdodonate ka ng pagpagawa ng church. Magdodonate ka ng kung ano-ano. Ano man ang binibigay mo, do it with love. Huwag yung napipilitan tayo. Yung pagdalo natin ng gawain, not because napipilitan ka, kundi dahil mahal mo si Lord at willing ka mag-aral ng salita ng Panginoon at magamit para mag-grow ang church. Amen? So in 1 Corinthians chapter 15:58 reminds us to always give yourself fully to the work of the Lord. Give yourselves fully, hindi partial, to the work of the Lord. So let us not be people who only attend church, but people who become the church, willing to serve, willing to help, and willing to be used by God wherever He places. Amen po ba? So, yan lamang po yung ating lesson sa araw na ito. Salamat po sa inyong pagdalo. At salamat dahil nag-uumpisa na tayo ng ating another topic, which is the church planting. So, see you tomorrow for our forerunner. Okay? So, God bless us all. Praying na marami kayong natutunan. This is Pastora Eva. God bless. So, let us pray na po. And let me just...